Hello, good afternoon everyone. Nagluto ako ngayon ng papaya curry. Ito ang ating mga sahog-sahog na may halo nito na Kentucky beans, carrots at zucchini. Then may mga ricado natin ay ahos at saka garlic, ahos at saka sibuyas. Then bell pepper. Ang ating yung papaya natin guys, na-boiled ko na po yan para soft yun. Kasi yun po talaga ang main lasa niya ay papaya. Then kailangan natin ng onion powder, paprika powder, turmeric powder, curry powder at cumin powder. Yun ang pangsahog natin at saka kailangan natin ng asin. At ngayon ay mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Ilagay na natin ang ating coconut oil. Coconut oil kasi okay lang naman ito igisa-gisa ang ating coconut oil, pure coconut oil. So, isunod natin paglagay ang ating minsa, bawang at saka ang ating sibuyas. Siguraduhin natin na maluto talaga yung natin para ma-absorb talaga yung lasa sa ating lulutuin ngayon na curry. At saka isunod na din natin ang ating konting carrots. Ang ating luto ngayon ay good for 2. So konti-konti lang ito lahat. At saka yung mga carrots naman ay syempre kailangan din natin ng mga kulay-kulay sa ating luto na curry. Kung wala kayong maisipan na luto, ito ay mas mura na luto kasi yung papaya mura lang naman. Tapos may konti tayong zucchini, ayan, konti lang din. Igisa din natin sa ating coconut oil. Dahan-dahan lang yung fire para number 1 lang yung nilagay ko para hindi talaga hindi masunog at saka yung mga sangkap natin ay hindi mawala yung natural na lasa. Sunod natin ang ating Kentucky beans. Kasi meron akong Kentucky beans sa ref medyo palaos na. Then, ilagay na natin ang ating papaya na soft na po yan. Kaya nanan po yan pagkagatin kasi malambot na. At saka, isunod natin ang ating paprika powder. Then, ang sunod naman yan ay ang ating turmeric powder. Konti-konti lang din yung ilagay natin kasi base lang din sa ating mga niluluto. And then, ang ating cumin powder. Pagkasunod naman yan, ang ating curry powder. Ayan, medyo marami kasi curry po ito. So, halos isang kutsara yung nilagay ko. At ngayon ay atin nang lahugayin hanggang sa lahat ng gulay ay ilagay dyan ang mga spices natin. At saka, takpan natin then lagyan natin ng asin pala. And then, pagkatapos niyan ay takpan natin ng saglit para mag-absorb yung mga sangkap na ricado na ating nilagay. Then, idagdag natin ang ating onion powder para may dagdag na din sa ating lasa. Kahit may onion na din yung nilagay ko, pero gusto ko madagdagan ng onion para manamis-tamis siya. Kasi ang onion, yun din ang magdala ng tamis sa ating luto. Then, ilagay na natin ang ating pangalawang piga ng ating niyog. Ang ating pangalawang piga lang. Konti lang din yung nilagay ko. Bali, ang niyog ko guys ay mga half lang, 1/4 lang po yung nagasto ko dyan. Hintay tayo ng 2 minuto. Then, at saka, ito na siya, medyo creamy na yung luto natin. Nahihanda ko na din yung blended na cashew at saka almond na inihalo ko sa unang piga ng ating niyog para creamy. Bali, tiga-apat lang na piraso yan kasi magdagdag yan ng lasa sa ating luto. At saka, nailagay ko na din ang ating bell pepper na green para pagdagdag ng kulay sa ating gulay. Napakasarap ng luto na ito kahit wala tayong mga nilagay na mga high sodium preservatives or additives. Mas masarap guys pag ang ating luto ay natural. Ayan. So, maghintay ulit tayo ng mga 1 minuto lang para maluto yung niyog natin ay ang ating tuno pala or gata. At ito na guys ay ready na ito. Pero may idagdag pa tayo na sangkap dyan para hindi tayo para tayo ay matunawan. Ang ating idagdag dyan ay ang ating ginger powder. Ayan. Pero dinagdagan ko pala ng konting curry kasi pag tikim ko ay medyo kulang ng curry. Tapos, nailagay na natin ang ginger powder. Then, ang ating coriander seed. Coriander seed ay maganda din yan magdagdag ng lasa sa ating luto. Ayan lang po guys. Salamat sa panonood. Sana sa susunod ulit kayo ay manonood sa aking mga video. Bye-bye!